Hello guys! Ako si Kuya Gesmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo itong bagong release na tablet ng Infinix, itong XPad. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetic, specs. Tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng box. Pag open mo dito sa gitna, itong SIM ejector, warranty card, itong USB to Type-C cable, at ang huli, itong power brick na ang cons, 18 watts lang ang nandito. Sa 7,000 mAh kasi ay mababa yan, at least 33 watts sana. Lalo 9K naman ang presyo. Clear ko lang, wala itong free case. So nag-charging speed test na rin ako dito. Nag-start ako sa standard na 20%, no full ito ng 2 hours at 20 minutes. Itong na-unbox natin, ito yung color na Stellar Gray. Available din ito sa Titan Gold. Yung back panel design, majority ay matte textured. Pero dito sa side na ito ay parang merong curved lines. Ako nagagandahan ako dito. Yung ganito nga ay mas hindi yan kapitan sa smudges at gas-gas. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 11-inch na Full HD Plus na IPS display na ang pros, yung screen body to ratio neto ay ramdam naman na manipis. Para sa tablet, di naman masama na naka 90Hz lang ang nandito. Sa Widevine, para sa mga nagne-Netflix, meron itong L1 Full HD. Ang network nito guys ay 4G, so test na rin tayo sa data speed. Ito'y supported ng OTG, supported din ng 5 GHz ng Wi-Fi, Android 14 version ang nandito. Hindi ito supported ng NFC. Sa selfie camera naman ay 8 megapixel. Ito yung sample ng picture. Itong na-unbox natin, ito yung 8256 na variant na sa ngayon, nakasale ito ng 7,099 pesos. 5,099 pesos naman para sa 4128 na variant. Pero after ng sale, ito na yung SRP sa Infinix official store. Itong 8GB RAM nito guys, itong na-unbox natin, mukhang di uso ang memory extension dito or Fusion RAM. Di ko kasi talaga makita sa settings at kahit sa box walang nakalagay na label. Pero ang pros naman, yung flash memory nito ay UFS. Ang main shooter nito ay 8 megapixel sa 1440p. Ito naman ang sample ng pictures. So meron tayo dito sa indoor, outdoor at low light. Dahil 8 megapixel lalo tablet lang ito ay hindi naman talaga ako dito nag-e-expect ng sobrang maganda. Pero para sa akin ay okay naman pala yung mga shots, klaro naman. So video settings ang meron dito ay 720, 1080 at 2K resolution, so 30 FPS, wala nang iba. Nag-check din ako ng video stabilization, syempre wala.
Dagdag details ko lang sa frame flat edge. Sa right side, nandito itong power button / on-off switch. Sa baba yung volume rocker, sa baba ulit itong microphone, at baba uli ay microphone ulit. At ang huli, sa pinakababa itong SIM tray na ang pros, dalawang SIM ang pwede mong ilagay. Pero pag naglagay ka ng dalawang SIM ay di ka na pwede maglagay ng SD card dahil ito ay hybrid SIM slot. Sa ilalim naman yung speaker grill left and right, sa gitna yung charging port at 3.5 jack. Sa taas ulit itong speaker grill. So 4 speakers ang meron tayo dito. Ito ang tunog ng speakers. Lakas, oo malakas, pero natataasan ako sa treble kesa sa bass. Ang chipset nito ay Helio G99 na octa-core na performance score ay... So nag-game test ako dito, linagay ko yung link sa comment section para di sobrang humaba, para makasave din ng time sa mga hindi naman gamer. Ang goal natin sa game test para ma-check natin kung playable ba or kung malag ito sa mga game apps na itetest natin. Detalyado yan mula sa game time, battery consumption at phone temperature before and after ng games. Conclusion, so lumalabas madami naman pros or advantage itong tablet versus cons kung based sa presyo ang usapan. Kasi 8256 na UFS na flash memory, sa screen naka Full HD Plus resolution. Okay ang chipset at battery. Kumpara sa ibang brand na mas mahal ang presyo, tapos ito ay may SIM slot pa. Edge kasi rin ng tablet pag may SIM slot, kesa naman mag-hotspot ka sa main phone mo, mas malakas ang kain ng battery at data. So bakit hindi? Para sa akin, sulit itong bilhin. Pero kung gusto mo ng alternative, mas mura, tapos gusto mo kasi talaga na merong SIM slot at lalaban din yung chipset, ito yung Itel VisoTab 30. So ito yung specs. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na unboxing and review. Ako si Kuya Gizmo, a peace.